So you're saying na all their money that they've earned, that's all legal? Siyempre, sir, kasi galing yan sa procurement, sa pagnapanunan nila sa bidding. Yes, sir. Yes, sir. Lahat po dumaan yan sa proseso under 9184 procurement law. Well, sir, also at the same time, by semblance of legality, it's only the court who can declare it illegal. Pero since galing ho lahat ang mga naipon nilang pera sa procurement, sa pagsali sa mga bidding, ang presumption po niyan, legal ho yan. Kasi galing ho sa cheque ng gobyerno yan eh. Hindi naman ho nila dinekwat lang yan at tapos inilagay sa bangko. What about allegations of ghost projects, sir? Naman po yan, sir. Po? What about the allegations of ghost projects? Wala ho silang ghost projects nga po eh. Wala po silang ghost projects. Yan ang mapapatunayan natin. Yan hong kaso ngayon na mayroong impending warrant of arrest ang si Ma'am Sara Diskaya. Abay, tapos po yan proyektong yan. Actually, yung mga dokumento po na isinabit ng mga public correspondents na coming from DPWH Davao Occidental, hindi ho kinonsider yan ng ombudsman. Pero tapos po yung project. Pero attorney, bakit sila nagtetestigo na may mga kongresista na humingi sa kanila ng mga kickback at binigyan nila? Kung walang anomalya yung kanilang mga proyekto, ano yun? Charity lang nila sa mga kongresista? Ay, Sir Ronald, ikaw naman po ang lumagay sa kalagayan nila. Nanalo na sila. Okay? Yes. Bakit ginigipit sila? Sir Ronald, sa kwan kasi, sa aktual na senaryo po talaga, nangyayari po talaga yan, sir. Parang kumbaga sa kwentuhan, parang malabong mangyari. Pero nangyayari po talaga yan. Marami hong nangyayaring ganyan talaga na merong talagang humihingi. So, anong tawag doon? Pag-umotong po yan. Anong sa tawag? mga kontrapista. Kaya nga, anong tawag doon? Regalo? Anong tawag doon? I think, sir, si Ronald's saying na isn't that bribery? Di ba kasalanan yon? Sir, kahit nangyayari. Kagaya nga ng sinasabi ni Sir Curly sa Senado at saka sa Kongreso sa lower house, napipilitan siya. Kasi kung hindi naman siya oo sa kagustuhan ng humihingi, ay hindi po uhusad ang proyekto. Ganun po yun. Okay, sir. Maging realistic lang po tayo, wag po tayong maging bulag. Yes, sir. Lalo na, kasi nangyayari ho talaga yan. Okay, sir, I understand, sir. Kung sakasakali, yun ang iti-testify nila, no? Kung sino yung mga Ganun nga po, ma'am. binigyan nila. Ganun po yung tinestify nila, ma'am. Sa ICI, talagang ibinigay nila lahat ang detalye. Kaya kung maalala niyo po, nung na-ambush interview ako sa ICI, talagang nag-tell all ho sila lahat doon, pati numero ng mga bagmen, mga congressman, kung sino yung mga pinapapunta ng mga congressman dyan. Abay, nakalista ko lahat sa ICI records. Pero di ba, attorney, kaya nga nila gusto maging state witness ay para immune sila from suit. Dahil alam nila ay pwede silang kasuhan sa pagbigay ng mga kickbacks. Dahil kahit sabi nyo nga, nangyayari talaga yan, hindi naman tayo bulag sa mga nangyayari na yan, may nalabag na batas. Bilang abogado po, meron talaga. Meron talaga. Kaya lang po, kung kayo po yung lumagay sa kalagayan po nila bilang kontratista, hindi po ako malalagay sa sitwasyon na gano'n. Hypothetical lang po, Sir Ronald. Hypothetical lang po. Kwentuhan lang. Talagang ganyan ho ang nangyayari. Ngayon, kung i-utilize po sila ng gobyerno para maging state witness, willing naman po sila, Sir Ronald. Sir, medyo atasan ng konti. I understand where you're coming from. What you're trying to say to us, if I get you right, is napipilitan lamang silang magbigay ng pera sa mga humingi para lang umusad ang proyekto at para makuha na yung kontrata. If I'm getting you right, that's what you're saying. On the other hand, let me put it this way din po. How are they able to earn that much money if they have had to pay a large percentage of the money paid to them by the government to build or implement these projects
without scrimping or without making substandard projects. Kasi ang laking halaga po ng binibigay, taminado naman po sila doon, and they're still able to make money. So the money has to come from somewhere or the money has to be taken out of somewhere. Sir, sa unang tanong mo, sir, medyo mahaba, no? Yes, sir. Sagutin ko yung unang tanong mo, Sir Ed, ano? Yes, sir. Ano na ba yung unang tanong mo? Talagang, gagaya ng sinabi ni Sir Curly, sa mga testimonya niya sa Senado, sa House, talagang napipilitan sila, okay? Napipilitan talaga silang magbigay. Mhm. Kasi nga, humihingi. Okay, kung hindi ka naman humingi, mababa naman proyekto. Opo. Now, kung bakit nakakapagbigay sila, saan sila kumukuha? Tandaan nyo po ang before nung hindi pa sila nag-divest sa ibang mga korporasyon, 10 quadruple A yan, sir. Bihira po ang quadruple A na kontratista dito sa Pilipinas. Okay? So, nung hindi pa sila nagda-divest, talagang nakakakuha ho sila kasi mataas ho yung net financial contracting capacity nila. Hindi ho kaya nung mga ibang kontratista yan. Sir, Sila lang po nakakakuha niyan. Yes, sir. Sir, you're saying that basically they paid off all these politicians and engineers of the DPWH using their own savings? Tama. Advance po yun, sir. Okay. Coming from their kita. Sir, why are they doing the projects to begin with? Kaya napakahirap po ng kalagayan ng mga kontratista. Kaya naman talaga ang nangyayari sa mga kontratista talaga eh. Kawawa naman pala sila. Kinukuhanan po talaga sila, sir. I get that part, sir, na kinukuhanan sila. Yan po ang kwento ni Sir Curly Vizcaya. Yes, talagang kawawa sila. Lahat ng mga kontratista po, kawawa po talaga. I get what you're saying, sir, na silang kinakwartahan ng mga politiko. Pero medyo nag-aalangan ako po doon sa assertion na they're just using their savings to pay off these politicians. Kasi why are they in this business pa if they're just losing money? If they're giving away their savings to get contracts where they won't even break even. As what you were saying, ang pera nila dating naipon, yung pinanggagastos nila ngayon sa sa mga politikong ito. Wouldn't that not make any sense? Ganito po yan kasi, Sir Ed, Yes, sir. Sa procurement kasi, pag nanalo ka sa bidding, may tinatawag yan na mobilization. Okay? Yung mobilization po yan, inilalabas po talaga yan ng implementing agency. Now, kung hindi pa ho na ilalabas at may sila na nanalo at nilapitan na sila ng politiko, wala ho silang magagawa talaga kundi dumukot muna sa sarili nilang bulsa.